Hello, magandang umaga sa inyong lahat. So, we're here again. So, ito na siguro yung magiging huling video natin regarding doon sa ginawa nating solar power wall na pinagawa sa atin. At sa ngayon, ito na yung last ng level na gagawin natin kung saan ay pipili na tayo ng mga solar panels. So ngayon nandito tayo sa store ng mga solar panels dito sa ating lugar. Hindi ko na i-mention yung store dahil we are not related to them. So kung gusto nyo, i-PM nyo na lang ako, i-message nyo lang ako kung gusto nyo malaman kung saan ito. So ngayon ito yung 510 watts na panel. Itong nawakan kong ito, yan 510 yan. And also, kailangan din natin dito yung yung railings. So, bibili tayo ng dalawang railing dahil dalawang solar panel ang kukunin natin. So, dalawang 510 watts yan at isi-series lang natin siya. Ito yung mga gagamitin nating mga brackets sa kanya. Yan, may mga rubber yan at kompleto yung may panggitna, may panggilid at yung bracket kung saan ilalagay natin yung tornilyo sa bubong. So, ito yung panggitna. So, dalawa dapat nito dahil dalawang panel yung dudugtong natin. So, kailangan natin yan. At yung apat na bracket sa mga gilid. At itong ating bracket din na kung saan i-connect natin yung railings niya para sa panel. So, yan. Dito, iti-test muna natin. Yan, yung dalawa. Fiberglass siya. At maganda naman yung pagkakagawa. At ang solar panel na ito ay ang brand niya is Trina Solar. Yan. Solar panel module. So yan yung brand niya. At so dalawa ito na 510 watts. Yan, umuulan na. At okay lang yan dahil may konting init naman. Titingnan lang natin yung open circuit voltage niya para matest natin kung may pumapasok na voltage and yan, check natin kung ilan. So meron siyang 35.1 volts. So kapag tirik na yung araw ay more or less pumapalo yan ng 40. So yan, dito lang natin ilalagay sa sa bubong ng ating kotse dahil wala tayong ibang mapagsasakyan nito. Anyway, kaya naman yan. So, kung bibili kayo ng mga dalawa lang, ang laki nito is malaki din to. Parang mas mahaba siya sa regular na plywood na may 8 feet na haba. At yung lapad niya is more or less, yan. Lampas yan ng 35.8 volts. More or less, yung haba nito or lapad niya is 5 feet. So, yan. So, ngayon, na-test na natin yung dalawang panel at ito yung i-connect natin doon sa ating solar power wall. So, dalawa yan at ipapadala natin to doon sa island kung saan yung may-ari ay nag-aantay. Pero, mukhang kukunin niya na lang ito dito sa atin sa bahay para i-transport niya dahil meron naman siyang pick-up na sasakyan. Mas safe doon para isahan lang at ibabarge niya yung sasakyan niya sabay na itong mga solar power natin, solar panel and solar gadgets pati yung power wall. So yan, basang-basa na yung dalawang kuya natin. After this, itatransport natin sa bahay para matest. Isi-set up natin to doon para matesting muna natin yung maximum na power na kaya niyang ibigay. Iko-connect natin siya sa ating solar charge controller na Samdon. Kasi doon mo talaga yan makikita yung power input niya and or output sa solar charge controller natin kapag nakakabit na. So yung mga tinitest lang natin is initial testing lang kung gumagana yung solar panel. So yan yung mga kailangan. Pero makikita mo talaga yung amperes nito kung ilang amps yung pinapasok sa battery nyo kapag nakaset up na talaga siya. Kapag nailagay na natin siya sa bubong at yung mailagay na yung negative and positive side
papunta sa ating solar charge controller, doon na natin makikita ang reading. So ibiyahe muna natin, iuwi muna natin siya at doon na natin i-set up. Okay, so nandito na tayo sa garage at yan, naibaba na natin. And ito yung ano niya, details ng kanyang panel. Nandiyan na yung maximum power watts ay 510 watts ang isa, and of course yung mga IMP and BMP ay nandyan na rin. So screenshot nyo na lang kung gusto nyong malaman yung ibang details nya. Now isi-set up na natin sa bubong para matesting natin. So dito, ito yung positive side ng solar charge controller. Iko-connect natin yan sa, of course, sa positive side ng ng solar panel, and doon naman sa kabila yung negative. So naka-series connection na yan, yung negative to positive and positive to negative. So dito, pag na-connect na natin to, makikita na natin sa baba yung input niya, yung pinapasok ng solar panel sa ating solar charge controller. So doon na talaga yung tunay na detalye niyan. So i-check natin to sa baba. So dito mapapansin nyo walang railings yan dahil nakapatong lang, dahil temporary lang ito. Then after few days kasi kukunin na to ng may-ari. So habang hindi pa naman, i-testing natin para kung sakaling may problema yung solar panel, meron pa tayong time para ayusin or ibalik sa supplier. So as of now, okay naman siya, maganda naman yung performance niya. So i-check lang muna natin sa baba. Okay, so dito maging maingat kayo. Ito yung connection niya sa taas, yung solar panel. Maging maingat kayo dito, dapat naka-on muna yung breaker ng battery papunta sa solar charge controller. Yan, mapapansin nyo, yan sa gitna. And yung solar panel, huli natin yan na itataas. So dito wala pang charging. So on natin yung sa solar panel. Yan, dapat may activity na yan. So yan, may makikita na tayong activity sa solar charge controller. Kung mapapansin nyo, meron na siyang arrow na gumagalaw papunta sa kanan. At yung battery icon niya ay nagcha-charge na. So yan, may pumapasok na yan na amperahe or power galing sa solar panel papunta sa charge controller going to our battery. So nagcha-charge na siya. So dito meron tayong AH, yan, gumagalaw yan, yung mga details niya. At ito yung on ng 12 volts natin, power. And dito check natin, yan, meron tayong 13.4, gumagalaw din yung amps niya. So mapapansin nyo, meron na siyang charging. Next is yung load, 0 yan dahil wala namang nakalagay sa load side ng ating solar charge controller. Yan, pag natin, hindi niya nare-read dahil masyadong mababa lang kasi ang consumption niyan. Yan yung niya, 83% yung battery. And sunod is yung mga details. So as I have said, yung nito, yung detalye ng solar charge controller na Samdon ay i-discuss natin. But I doubt baka hindi na abutin ng time dahil madali na itong kunin sa atin. So anyway, ito yung solar panel na input, yan, 63 volts amps, yan naman yung niya, amps na pinapasok sa ngayon dahil medyo maaga pa. So yan. So after this, hahayaan lang muna nating mag-charge yung ating battery using this solar charge controller na nakakonect doon sa dalawang 510 watts na solar panel. So dito sa breaker, naka-on na yan lahat. And ito naman yung battery niya. Tinakpan ko lang kasi to dahil minsan naulan dito sa atin. Baka mabasa dito sa garage. Yan yung detalye niya, 13.3 volts yung battery, and yung pumapasok is 13.4 amps. Kung mapapansin nyo, 178-79 watts. So yan yung amperahe pumapasok, mababa pa lang, 13.4 amps lang dahil maaga pa naman. So dito pwede nating i-reset yan para makita natin yung complete na input na binibigay ng solar power. Yan, i-zero natin. So kung hindi nyo pa alam ang pagkalibrate nito, meron na akong video nito, hanapin nyo na lang po dyan sa natin, sa mga videos natin sa pagkalibrate ng PCIe.
So ganito na to ang itsura niya at itatransport ito ganito lang. Hindi na natin lalagyan yan para ng takip, para ano lang, yung ventilation niya ay okay lang siya. So dito mayroon tayong 11 amps, gumagalaw yun kasi yan, accurate yan yung reading niya. Dito sa charging natin meron tayong 13.4 amps and something. Dito naman sa baba, yan, 12.3. Pumaparehas yan dyan sa solar charge controller. So ito yung reading ng amperahe niya na pumapasok sa negative side ng ating battery. Yan, parehas yan pero hindi natin may timingan dahil syempre gumagalaw, nagcha-charge yung battery at umiiba-iba yan dahil yung ating sinag ng araw ay nagbabago rin yung binibigay na liwanag. So as of now dito, kitang-kita talaga yan yung amps, 12.3 amps, 13.3 volts, so on and so forth. So dito 13.3. Yan, nagcha-charge siya dahil merong indicator dyan. So mapapansin nyo dyan sa taas, gumagalaw yan. Medyo lumalabo ang video natin. So okay, load, ayan. Then yung battery niya is 13.5, yung panel is 63, 65 volts. Yan yung pumapasok, medyo mataas yan. Okay, and yung charging niya is 13 or 14 amps. Yan. Pag medyo umiinit yung pag umiinit yung charge controller, normal na umaandar yung fan. So, na-off din siya pag nako-cool down na siya. So, normal lang yan. Sa ngayon, 15 amps and more ang charging. So, ganyan yan. Okay. Ang naka-plug in lang dyan ay ilaw. Tsaka ito, yung electric fan. Okay, so sa ngayon mag-alauna na ng hapon at yung voltage ng panel ay umaabot ng 60 plus and yung charging niya ay lumalampas ng 40 amps. So dyan makikita nyo nagpo-43, kanina nagpo-45 pa yan. So time check, time is 12:46 PM. So yan, malakas na at mataas na yung tirik na yung araw kaya inaabot niya na yung lampas ng 40 amps na. So maganda yung charging niya. So dito makikita natin nakapatong lang yan sa bubong, walang ibang nakakabit dyan kundi yung lang cable. Yan, tirik na tirik yung araw dahil mag-aalaw na at makikita natin yung charging niya medyo mataas na kasi high peak na ang oras. So yan, 43, 44 amps yung charging sa battery natin. And almost full na yung battery. So maya maya magsisiro na yan. Dito, ang consumption natin, ginagamit natin yung inverter 160 plus watts. Yan, makikita nyo dyan. Pumupunta siya sa 160 to, yan, bumababa, 170. So ngayon, dito 13.4 na. At dito makikita natin 43 amps sa baba, 13.4 volts and 584 watts. So yan yung pumapasok na wattage from our solar panel. So yan. And also at the same time ginagamit din natin yung battery dahil ginagamit yung inverter. So sa battery kumukuha. So maganda yung performance ng solar panel niya. So iiwan lang natin to dito ng ilang araw, hayaan lang natin siyang mag-cycle, malolobat yung battery, then magre-recharge siya kapag umaga na. So sa ngayon, yan na muna dito, hanggang dito na lang muna tayo. At yan yung inverter natin na 2000 watts. And again, yung panel natin, yung voltage is umaabot ng 60 plus. And yung charging is yan, 45 na siya. So maganda yung harvest ng solar panel. So dito sa baba, ayos na yan.
Meron na siyang mga breaker dyan, kumpleto na at nakataas na siya lahat. So pagdating ng may-ari ay ikakarga na lang to doon sa sasakyan niya and i-install niya na lang doon sa kanila sa island of Masbate. Uusap na lang kami at tatawagan kung sakaling may problema. So hanggang dito na lang po ang video natin at sana ay nakatulong sa inyo doon sa mga gustong mag DIY ng solar power wall at yung solar panel na pag-install. So nandito na lahat. Again, maraming salamat sa inyong lahat. Subscribe lang po kayo dyan para ma-notify kayo sa mga future videos natin na ipapalabas dito. So once again, hanggang dito na lang po ang video natin. God bless everyone. Keep safe. Bye!